Hello guys! Welcome back! It's me again, Ayumi des, Rizko ni Gaishimasu. Guys, yung video na to i-share ko lang sa inyo kung paano ba pipilapan tong application for change of status of residence. I-share ko yung experience ko kung paano ko siya pinilapan Number 1 is yung nationality mo at saka region. Katulad ng nasa sample Filipino, Philippines. Number 2 is yung date of birth. Ilagay nyo 1987, 01, tapos 20. Number 3 is yung applicant name. So, ilalagay mo siya yung kung ano yung nakalagay sa passport mo, yun pa din yung ilalagay mo. Kung hindi ka pa nagpalit ng passport, hindi ka pa nagpalit ng last name mo, so yun pa rin yung gagamitin nyo. Number 4 is yung gender. Bilugan nyo lang siya. Number 5 is yung place of birth. Ilagay nyo katulad ng nasa sample Davao City, Philippines. Number 6 is kung ikaw ay may asawa or dalaga pa, yan, piliin mo lang, bilugan mo lang siya. At saka guys, yung picture niya is 3 cm times 4 cm. Dapat bago siya, no? 3 months pa lang. Tapos dikit nyo lang siya, tapos lagyan nyo yung name at saka birthday sa likod. Kung kailangan nyo guys ng requirements for spouse visa, ayan, ililink ko na lang dyan sa baba para mapanood nyo, para pagpunta nyo doon naka-ready na lahat yung mga document nyo. Number 7 is yung kung ano yung trabaho mo. Kung nag-aaral ka pa at wala kang trabaho, ilagay mo lang none. Number 8 is yung address mo sa Pilipinas, katulad lang nung nasa sample, General Trias, Cavite, Philippines. Number 9 is yung address mo dito sa Japan. Yan, ilagay mo. Sundan nyo lang yung number guys ha, yung application nyo may number yan Ilagay nyo din yung mobile number ng, kung meron na kayong mobile number dito sa Japan, kung wala pa, yung sa asawa nyo muna ang ilalagay nyo. Tapos dun sa telephone number naman, kung wala, hayaan nyo lang yan. Huwag nyo na lang sulatan Number 10 is yung passport number nyo. Pa-make sure na tama yung number na ilalagay nyo. At saka ilagay nyo na din yung expiration date ng passport nyo. Number 11 is kung ano yung visa mo ngayon. So, nung ako ay nag-apply ng change of status of residence, ako ay tourist visa. So, ang ilalagay is temporary visitor. At saka ilagay nyo din yung date ng expiration ng visa nyo at saka yung period of stay. Thank you for your watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you. Number 12 is yung residence card number nyo. Kung meron kayong residence card number, sulat nyo yung number. Kung wala pa, huwag nyo na lang susulatan. Katulad ko dati, nag-apply ako, wala pa akong residence card kasi tourist visa lang ako dito. Number 13, ito yung kung anong gusto mong status of residence card na kukunin. So, kung ako ay kinasal sa isang Japanese, so gusto ko ng Japanese spouse visa. Number 14, kung ano yung rason mo, bakit mo papalitan ang iyong visa status. Ayan, katulad niyan. Katulad ko ay nagpakasal ako sa isang Japanese, so ang nilagay ko because I got married to a Japanese person. Tapos itong period of stay, yan nilagay ko is 1 year, basic lang. Kasi yun ang pinalagay sa akin sa information. Itong number 15, kung wala naman, bilugan mo lang tong no, or kung meron, bilugan mo yung yes. Tapos, ipaliwanag mo dyan sa may box kung bakit. Kung wala naman, lagyan mo lang siya ng none. Number 16 is, ito yung kung may kamag-anak ka dito sa Japan, ganyan. Ilagay mo lang yung name niya, tsaka birthday, tapos kung anong work niya, tapos yung residence card number. Kung hindi mo alam, bilugan mo na lang yung no. Pero dapat may information pa rin ng name at saka relationship, ganyan, tsaka birthday. Number 17 is yung i-check mo lang.
Dahil nagpakasal ako sa isang Japanese, so ang chinek ko ay spouse of Japanese national. Number 18 is yung kung saan kayo kinasal, tapos address at saka yung date ng kasal nyo. Yung number 2 is yung kung nag-report ka na sa Philippine Embassy, ayan, ilagay mo yung address at saka date of registration. Kung hindi pa, wag nyo na lang pong sulatan. Number 20 is ito yung kung sino yung nagbabayad ng mga expenses mo dito sa Japan. So, ang chinek ko is yung guarantor kasi yung asawa ko yung nagbabayad lahat, ne? Ayan, pili lang kayo tapos i-check nyo lang. Tapos, ilagay nyo din kung magkano yung nagagastos nyo, yung monthly basic lang. Itong number 2 guys is yung kung chinek nyo yung supporter living abroad or supporter in Japan, ganyan yung or others, ayan, pwede nyo siyang gamitin at saka kung may natatanggap kayong remittance from abroad, pwede nyo siyang lagyan kasi ako hindi ko na siya nilagyan. Itong number 3 guys, wag nyo na din yan sulatan, ne? Ayan. Number 21 is kung ang iyong dayuhang asawa ay nakasalalay o suportado sa Japan, maglagay ng information niya tulad ng pangalan at date of birth. Yan. Kung ang asawa mo naman ay may trabaho at hindi mo kailangan siyang suportahan, iwanan mo na lang, wag mo na lang siyang sulatan. Number 22 is ito yung garantiya o information ng iyong guarantor dito sa Japan. Kung ikaw ay kasal sa isang taong Hapon, karaniwang isasama mo ang address, pangalan, trabaho at information ng asawa mong Japanese. Number 23 ay ito ay sa mga agent or tulad ng mga magulang. Siguro ito yung mga adoption, ginagamit to yung mga yung sa visa for adoption, ganyan. Tapos kung karaniwang kung magpakasal ka sa isang Hapon at kumuha ng isang visa ng asawa, walang magiging kinatawan na legal, kaya sa palagay ko ito ay magiging blanco. Dito din wag niyo na din itong susulatan. Ayun lang guys kung paano nyo pipilapan yung application for change of status of residence. So wag nyo kakalimutang pirmahan tapos lagyan ng date. Nada-download yung application guys sa website ng immigration at saka ililink ko na lang dyan sa baba para i-click nyo na lang at i-download tapos mapilapan nyo na. Pag pupunta kayo sa website ng immigration, ang pipiliin nyo doon is number 13, yung spouse of child of Japanese national permanent resident, ETC, spouse of Japanese yan. Yung application guys, nagagamit to sa spouse visa at saka yung sa child of Japanese national. Ayun lang guys yung mga kailangan nyo. Thank you for your watching. Don't forget to like and subscribe. Ano guys yung mas. At saka ito munikits kita na palagi mag-iingat. Guys, kung may mga tanong kayo, mag-comment down lang kayo dyan sa baba. Susubukan ko sagutin yan. Or i-like yung page ko. Mag-message lang kayo doon. Ayan po yung page ko. May page kaming dalawa. Ayumi Isay Airi at saka yung Ayumi Travel and Tour Vlog. Ayan, thank you so much.